Sa opisyal na pag-assign ng Warriors kay Brandon Podziemski at Trayce Jackson-Davis sa G-League ng Santa Cruz Warriors, ngayon nga ay bigla ang binawi rin ito ng Warriors front office dahil ayon sa bagong article ng Warriors Nation, nakiusap ang former Defensive Player of the Year na si Draymond Green na ibalik na sa kanilang official lineup si Trayce Jackson-Davis dahil napakakomplikado ng kanilang lineup kung kukulangin sila ng sentro laban sa Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons. Ganun pa man ngayong sinunod na ang kagustuhan ng former Defensive Player of the Year, may paliwanag din naman ito kung bakit ito pinilit ang Warriors na pabalikin ang kanilang rookie big man. Dahil ayon kay Draymond Green sa dalawang magkasunod nga daw nilang road games laban sa Cavs at Detroit Pistons, masasabi nga daw niya na meron itong mga traditional 2 big man lineup na alam natin na kung sila lamang ni Kevon Looney ang magpapalitan sa center position ay siguradong mahihirapan silang makipagsabayan sa ilalim ng basket. At halos lahat nga ng big man sa kabilang team ay napakadominante at meron ding size advantage sa kanilang dalawa ni Kevon Looney. So parang ganito nga lang ang nangyari sa Warriors last season sa playoffs kontra sa Lakers. Dahil wala nga silang panapat kay Anthony Davis kaya naman laging nalalagay sa foul trouble si Draymond Green at Kevon Looney. At hindi rin sila makasabay noon kay AD kapag inaatake na ang kanilang depensa dahil masyadong malaki ang size ni AD kumpara kay Green at Looney. Ngunit sa magiging matchup nila laban sa Cavs at Detroit Pistons, siguradong magiging balanse na ang kanilang depensa sa ilalim ng basket dahil makakatulong na nga nila next game si Trayce Jackson-Davis. Samantala sa napakagandang performance ni Klay Thompson laban sa Sacramento Kings at OKC Thunder, ngayon nga ay may malaking problema ngayon ang Warriors dahil ayon sa balitang hatid ni Anthony Slater, questionable pa ang lagay ng 4-time NBA champion laban sa Cavs dahil sa natamo nitong adductor tightness. So ang injury ito siguro ay natamo ni Klay laban sa OKC at Kings dahil todo nga ang kanyang performance at halos siya na nga lang mismo ang natitira sa rotation ng starters kapag nakakasama na nito ang second unit ng kanilang team. So in short nga ay konti na lamang talaga ang kanyang minuto sa pagpapahinga nitong nakaraang game. Dahil sa naging paghaharap nila laban sa Sacramento Kings ay naging dikit pa rin ang game at pati na rin kahapon sa kanilang in-season tournament laban sa OKC Thunder ay naging gitgitan din ang game. Kaya naman bugbog ng masyado ang kanyang pangangatawan ngunit hindi naman masama ang lagay ng injury ni Klay Thompson dahil ang adductor tightness ay pagkabinat lamang ng iilang bahagi ng muscle sa hita at tuhod. At para naman sa mga nag-aabang ng susunod na game ng Golden State Warriors, ang kanilang game bukas laban sa Cavs ay magsisimula ng alas 7 ng umaga at sa home court ito ng Cleveland Cavaliers. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.